Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Na masorpresa po talagang Ama. Hindi po ako ang facilitator ngayon, subalit ayon po siya po ang nag-ano para mag-facilitate po ako sapagkat yung pong magpa-facilitate ngayon ay malilate po. Sa umaga pong ito, di po ba maraming hiwaga, pagpapala, biyaya ang ibinigay sa atin ng Ama? Sa iba't ibang pamamaraan po, ipinagkaloob niya ito sa atin. Sa umaga pong ito, ang ating pong pagninilay na tema ay yung pong kalugod-lugod sa Ama. Sa mga ipinagkaloob po niya sa atin, bilang tayo po ay nakadama sa kanyang mga kabutihan na ginawa sa atin, ano po yung point sa buhay ninyo na ginawa ninyo upang malugod sa inyo ang Ama? Sa umaga pong ito, ang una ko pong tatawagin upang magbigay ng awit, si Tita Pilar po. Buhay po ba ang Diyos? Kay sarap po talagang magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Ano nga po ba ang kalugod-lugod sa ating Ama? Nawa po sa ating mga sarili, mabatid natin kung ano ang magiging kalugod-lugod sa ating Ama. Sa dako pong ito, yan ang sa tuwina sa atin ibinabahagi ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching na kung paano tayo magiging kalugod-lugod sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya sa atin pong lahat, nawa nga po sa ating pagparito, marapat na nating gawin kung paano tayo magiging kalugod-lugod sa ating Ama. Sa atin pong mga sarili, batid po natin yon. Amen po ba? Sabi nga po, walang perpekto. Lalo po, kayo po mga kapatid kong bawat isang naritong naglilingkod, nagsusumikap pa rin po, nagsusumakit na aming mga gawa, aming mga salita ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. At nawa po tayo pong lahat, hangatin na tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Para po sa inyong lahat. Take hand, receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things and all I own are thine was the key to thee. I always did all direct and govern and sway, do what I will.
on me bestow. This made me reach, all else will I forgo. Did I and cover all and say to what I will. Come and die away, only thy grace, thy love on me bestow. This made me reach, all else will I forgo. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and all I own are done was the gift to thee. I always stand, do thou direct, and govern all and sway, do what I will. Command and die away, only thy grace, thy love on me bestow. This made me reach, all else will I forgo. Salamat po. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po, kapatid. Tunay nga pong kahit sa maliit na bagay, kung ating pong susundin at patutupad ang utos ng Ama, malulugod po siya sa atin. Ang susunod naman pong magbabahagi, palakpakan po natin ang kapatid nating si Elisa ng taga Bahay Pari. Magandang umaga po sa tanghali. Mababahagi ko lang po. Ano po yung topic? Kalugod-lugod po. Nala po sa akin yung topic. Pero po, ano ko lang po, biyaya po. Biniyayaan po ako ng Ama na makarating dito. Wala man po yung taong, salamat po. Wala man po yung taong nagdala sa akin dito. Pero po, isa pong biyaya at ano, wala po ako masabi, kinakabahan po ako. At nakilala ko po ang Ama. Papasalamat po ako sa Kanya. Nabablanko po ako. Natatakot. Nakabahan po ako.
Um, wa- Nakabahan po. Um, kaya- hindi ko- Nakabahan po ako. Kada araw po na pagpunta ko dito, sa araw-araw po, tuwan-tuwa po ako. Gusto ko po siyang napapakinggan. Sa sa bawat topic po na inaano araw-araw, isinasambuhay ko po siya. Kung may natutunan ba ako, isinahambing ko ba siya, kung nagagawa ko ba siya. Ah, naputa. Yun lang po. Lang. Maraming salamat, kapatid. Ang susunod naman pong magbabahagi, palapakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Tita Nora. Magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Tunay po mga kapatid, buhay na buhay po ang Diyos. Nagulat ako. Ano nga ba ang kalugod-lugod na magagawa mo sa Ama? Para po sa akin, sa naranasan ko po ngayon, sa palagay ko po ang kalugod-lugod na nagawa ko para sa Ama ay huwag kong iwanan ang tao o mga taong medyo nalilihis ng tinatahak ng landas ng buhay. Yung bang medyo lumiligwak. Yung bang medyo may mga maraipang katanungan sa kanilang puso at isipan. Sapagkat pag ang taong ito, mga taong ito, ay nabuksan mo na ikaw naging daan upang mabuksan ang kanilang puso at isipan sa pananalig at pananampalataya sa mahal na Ama. Ito isang bagay na nakalulugod sa Panginoon sapagkat inaakay mo ang iyong kapatid. Bagamat mahirap natin biglang mapaniwala ang isang tao. Subalit kung ang iyong pagsasalita, kung ang iyong mga ginagawa, kung ang iyong pagmamahal ay ibibigay mo sa isang tao, sa isang taong medyo naliligwak, medyo nalilis ng landas. Sa palagay ko naman sa tulong at patnubay ng mahal na Ama, matutulungan ako upang ang taong ito ay aking maakay, na siya'y maniwala, magtiwala, at manalig sa magagawa ng Ama para sa buhay nating mga tao. Sapagkat walang maaaring tumulong sa atin kundi ang Ama. Kaya ang aking ginagawa sa ngayon ay hindi ko iniiwanan o hindi ko tinatalikuran ang tao o mga tao na baka maligwak pa o nalilihis na landas sa buhay. Pagmamahal ang ibinibigay ko sa kanila at pag-unawa. Yun lamang po at magandang umaga po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po. Tunay nga po ang inyong tinura na sa pagbabata po ninyo na maakay ang mga kapatid natin medyo naliligwak, doon ka po kinaluluguran ng Ama. Ang susunod naman po magbibigay ng awit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay kapatid na Melanie. Isang magandang tanghali po sa lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ako po yung magbibigay lang po ng isang awit. Kung nag-iisa at nalulumba
Sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mo't langit at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging tulala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan lubos ng ligaya. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mo't lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon. Siya sa langit mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya ang lagi mong pagkakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mo't lagi at karamay mong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siyang araw mo't lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Tunay nga ang Ama ay lagi nandyan, hindi niya tayo pinababayaan sa bawat kaganapan sa ating buhay. Kaya po ang bawat isa huwag malumbay. Kung minsan ang mga hinihiling niya sa Kanya, hindi niya ipinagkakaloob kaagad. Subalit huwag po kayong mawala ng pag-asa sapagkat andyan po siya lagi, laging nakaalalay. Ang susunod naman po magbabahagi, palakpakan po natin ang kapatid nating si Tito JR. Isang magandang umaga po. Muli po, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Napakaganda po ng tema. Para pong isang katanungan sa bawat isa sa atin yung tema na yun. Ano po? Ano nga ba yung nagagawa nating kalugod-lugod sa Ama? Ako po, para sa akin, ang ibabahagi ko po sa inyo,
yung bagay na paano nga ba nalulugod ng Panginoon sa akin na po, sa aking pagkatao. Meron pong isang bagay na hindi ko pwedeng ibahagi sa inyo yung na siya lang nakakaalam, subalit dito sa bilang alagad, ang masasabi ko po na nararamdaman ko yung nalulugod ng Panginoon kapag halimbawa ako isang alagad na nakikita niya ako nagsusumakit, nakikita niya ako kung paano ako nakikinabang sapagkat hindi lamang po sa kabila po ng isang alagad ay may sakripisyo. Alam niyo po mga kapatid, yung pong pakinabang na nakukuha, hindi po bilang sakripisyo lang. Napakaraming pakinabang sa Panginoon sapagkat ako po bilang alagad, nakita ko po yung mga bagay na yon na kahit nagsasakripisyo ako, doble yung ipinapalit ng Ama. Alam niyo po kung ano yon, yung po nga sa akin, yung pang-araw-araw na kapayapaan at kalakasan ng katawan na hindi kayang ibigay ng kapwa ko. Sapagkat yun po ang ibinibigay ng Panginoon na sa tuwin na kung lagi mo siyang kaniig, kung sa bawat ano man ang ginagawa ng kampanya ng katawan mo, pagka ang Panginoon lagi sa isip mo, nagbibigay siya, nagbabahagi siya, kagaya po ngayon na yung pong tema na yun, pagtatanong na ano nga ba anak yung nagagawa, yung dapat yung ikalugod sa iyo. Halimbawa po kayo tagasunod, meron din po, yung pong binabahagi ko na ito bilang alagad, yung nakakatalima ako na pinipilit kong makatupad doon sa mga atas na kung ano man yon siya nakikita niya. Kaya napakahirap po talagang magbahagi ng mga bagay na hindi mo kayang gawin at hindi mo kayang tupdin sa harapang ito. Sapagkat ang Diyos ang itinataas natin at siya ang nagbibigay ng katotohanan kung paano kanya hatulan sa mga sinasabi mo, doon sa mga bagay na binabahagi niya sa iyo, na nagagawa mo ba, na isasakatuparan mo ba. Yun po ang isang talagang nakakatakot sa Panginoon na kapag ikaw ay isang lingkod, binahagi ng kanya ng bagay na alam niyang pwede kang maging matibay, dapat pala doon ka na kumapit talaga sapagkat sabi nga, kung makikita mo yung kamalian ng kapwa mo, hindi ka makakatalima ng 100% sa kanya o sapagkat ang gusto ng Panginoon, tingnan mo at pakinggan mo yung bawat mensahe ng Banal na Espiritu o sa bawat tumatayo sapagkat iyon, lagi ko nga po sinasabi, ibinabahagi lang po ng Diyos. Hindi po natin kaya yon sapagkat sa akin nga po, kung minsan nagtatanong ko sa sarili ko, pagka po meron siyang ibinabahagi, talagang ang Diyos napakatalino, napakarami niyang kayang ibigay sa bawat isa sa atin kapag tayo nakikinig at tumatanggap tayo at nakakapagsabuhay tayo ng bawat salita niya sa katauhan ng mahal na po Kunching. Kaya yun, sa tuwin na sa bawat araw, talagang kalakasan ko po yung bagay na makapagsiwalat ng mga bagay na ibinabahagi ng Panginoon, na sinasabi ko nga, bawat isa sa atin pwede niyang bigyan. Subalit nandiyan ba yung lakas ng loob mo? Nandiyan ba yung bagay na hindi ka man tanggapin ng kapwa mo, masasabi mo yung totoo? Yun po, hinanda ko yung sarili ko na sapagkat dun po nalulugod ang Panginoon. Na hindi ka man napaniwalaan ng iba, ang mahalaga, yung sinasabi mo, kapanipaniwala sa Kanya at kalugod-lugod sa Kanya na naisasagawa mo. Kagaya po kahapon, nag-mission si ang mahal na Apo dito sa may San Agustin. Kami po nakamotor lang, hindi ko po alam na ganun kalayo ang babagtasin sa may San Juan. Wala pa po kaming ilaw, wala kaming headlight, talagang nung pauwi. Sabi ko nga, kung papaano ka nagsumakit makatupad, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Nandun po yung galak sa puso na talagang binagtas na. Sabi ko po, hindi na ako pwedeng dumaan ng gabi na dito sa may dating dinaanan. Dito na po kami umikot sa may San Luis na maraming ilaw ang poste, pero pagsubok pa rin, talagang napakabuti ng Panginoon. Lahat ng poste, patay po ang ilaw.
na talagang yung placer ko lang ang gumagana. Sumusunod ako sa mga motor na may ilaw. Pero napakabuti ng Panginoon dahil sa mensahe kahapon ng mahal na po Kunching, tumatahak ka ba ka sa dilim? Kung paano ka tumatahak sa dilim at sa bawat lubak, yun po pala pinagnilayan ko at binahagi ng Espiritu. Yung dilim at lubak na tinatahakan mo, literal na sinasabi ng Espiritu, subalit yun po yung mga pagsubok hambing sa buhay ng isang tao. Kung paano mo malalagpasan yon, kung paano ka mapupunta sa liwanag na kapag kayo na nalagpasan mo, sa patnubay ng Espiritu, talagang makikita mo yung liwanag na pangako ng Panginoon. Kaya lagi tayong sinasabihan na magtibay, na maniwala at manalig tayo sapagkat totoo ang Diyos, totoo ang banal na Espiritu sa dakong ito. Na sana, sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan kung paano ko nararamdaman. Nawa, yung hindi nakakadama, ipadama ng Panginoon sapagkat yun po ang katotohanan na bawat pagbibigay at pagbabahagi ng Panginoon sa iyo at naibigay mo sa kapwa mo, kalugod-lugod sa Kanya. Yun po ang katotohanan na maibabahagi ko sa inyo na sana tayong lahat, huwag tayong mahiya o huwag tayong mag-alumpihit na kung meron tayong gustong ibahagi sa ating kapwa, nasabi ko nga, hindi naman para sa sarili natin, mga kapatid, ibahagi natin. Ibahagi natin ang buong katotohanan upang tayo po kalugdan ng Panginoon. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat kapatid. Tunay nga po ang kanyang tinuran na anuman pong hirap na danasin, kung yun naman po ang magiging kaparaanan upang malugod ang Diyos. Hindi po siya pababayaan. Tayo pong lahat, hindi po tayo pababayaan ng Ama sapagkat mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Wala po siyang ginawa na hindi makakabuti sa atin. Ang lahat po ay makakabuti para sa atin. Ang susunod naman pong magbibigay ng awit, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kay Nanay Merna. Paborit pasasalamat po sa iyo, Ama. Walang hanggan. Kaya po sa pagkakataong ito, ang aking kahilingan ay mangunat maghari ang iyong kalooban. Pagharian mo po akong ganap. Amen. Pagpalang umaga po sa inyong lahat. Muntik pa pong umiri ni kalaban ng dila ko, ano po. Kasi habang nakaupo ako, sabi ko, loobin niya na makapagbahagi ako sa tamang oras na ibibigay niya. Damandama ko po yung kapatid ko, yung nagbahagi po sa kapatid ko po sa espiritu at sa katawang lupa. Sabi ko kay Mother, habang totoo yun, habang nagbabahagi siya, sabi ni Mother, nagdudumali siya sapagkat dama din po niya na maraming gustong magbahaging mga kapatid. At kung paano po narinig ko sa kanya na wag nga raw po tayong matatakot, wag tayong mahihiya. Kaya po, nagpasalamat ako sa Diyos, magbabahagi ng karampot at tuloy aawit na po. Siguro po yung 5 minuto sapat na para po maraming maging kabahagi ng gawain ngayong araw na ito. Alam niyo po mga kapatid, ang ganda po ng tema, kalugod-lugod. Ano po ba yung kalugod-lugod na magagawa natin sa Panginoon para malugod siya sa atin? Sabi ko nga po, sa aawitin kong ito, bibigyan ko po muna ng pakahulugan itong awiting ito, pagpauminhin nyo na po sapagkat sadyang udyok po sa puso ko. Ito pong awiting sinner or saint, na kung paano nga po ang ibig sabihin po nito mabuti ka man o masama, nalugod sa iyo ang Panginoon. Hindi niya tiningnan kung sino ka. Sabi nga po, I'll take you dear anywhere you are, a sinner or saint. It doesn't matter what they say you are. I have no complaint. Whether it's foolish or wise, dear, I'll go along trustingly. Para pong ang Panginoon ang umaawit nito. Ito pong awit na ito hindi po para sa akin Ito po ay awiting idinatal sa ating kapatid na ang buong akala niya ay para sa kanyang sarili. Dahil hindi tiningnan ng Diyos yung kanyang pagkatao sa unang buhay.
kundi bagkus, sadyang nalugod sa kanya ang Panginoon. Kung ang tingin sa kanya ng mga tao, sa unang buhay niya ay isa siyang masamang tao o karumaldumal ang gawa, subalit sa Panginoon, anghel ang pananaw sa kanya. Yun po pala, nang basahin ko ang awiting ito, para po ito sa akin, sabi ko, ako yung inaawitan ng Panginoon dito. Kung paano nga po ang unang buhay ko, ano po ba yung hanap buhay ko na pinagkaloob ng Panginoon, di po ba? Yung paghahanap buhay po sa gabi bilang mga awit. Na kung saan sa unang buhay, bilang mga awit sa sanlibutan, ang kasuotan ay kakaiba. May igsing kasuotan at mga kaanyo ang panggabi, pansanlibutan. At doon ako hinatulan ng tao sa unang buhay. Subalit, sabi ng Panginoon, I won't ask you what the past has been, the dreams you have had, all the blessings, I'll take all your sins. Ibig pong sabihin, hindi niya ako tinanong, hindi niya ako tiningnan kung ano yung mga pangarap ko na matataas na pangarap, o hindi niya ako tiningnan doon sa aking mga karumihan, kundi ang alam niya, mahal na mahal niya ako. Ngayon po, hindi ko na po itutuloy, sapat na po yung kaprasong pakahulugan. Ang ibig ko pong ang ibig ipahiwatig sa akin dito ng Panginoon, kung paano siya ay nalugod. Nalugod siya. Kinalugdan niya tayo sa kabila ng ating mga gawang buktot sa unang buhay. Ngayon, ano naman yung maibabalik kong mga bagay na magagawa ko para sa Diyos, para malugod siya sa akin. Sapagkat siya'y nalugod sa akin, ano man ang aking pagkatao at pinagdaanan. Kaya sabi ko sa sarili ko, hambing doon sa naririnig ko sa bawat nagbabahagi, susunod ako sa Kanya hanggang sa abot ng aking kakayanan, o kung loloobin niyang hanggang sa huling sandali ng buhay, makasunod, makaganap ng naaayon sa Kanyang kalooban. Magpahanggang ngayon, 10 taon na po kaming hinirang, ayokong mangako. Basta yung kalooban niya ang maghari. Nararamdaman ko po na sa aking pagtupad ng may katotohanan na hindi ko aapuhapin o hindi ko, ano po bang terminong magagamit ko, pinahayag po ng kapatid ko, narinig ko. Huwag nating tingnan ang pagtupad ng ating mga kapatid. Huwag nating itama na akala natin sila'y mali. Hayaan natin sila. Kasi ang Diyos naman ang bahala. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Tandaan po natin, kung walang lakas ng loob at di tayo pinaghaharian ng Espiritu ng ating Panginoon, maaaring makatindig tayo dito. Subalit kapag di niya niloob na tayo makapaghayag, mauumid ang ating mga dila. Kaya bigyan natin ng laya ang bawat isa. Bigyan nating kalayaan na maibulalas o mailahad nila yung kadakilaan ng Diyos na naganap sa kanilang mga buhay. Kaya po ako, yun ang masasabi ko na magagawa ko para sa Diyos na malugod siya sa akin. Sapagkat sa kabila ng aking masasamang gawa sa unang buhay ay nalugod siya sa akin dito sa awiting ito. Sa tuwin ang pananaw niya sa akin ay anak niyang minamahal at ang pananaw niya sa akin ay anghel. Kumbaga ang iba, bagamat ang iba ang pananaw sa akin, ako'y makasalanan. Sa Kanya, patuloy niya akong inaakay, patuloy niya akong nililingap. Kaya magpahanggang ngayon, narito't nakatindig at patuloy niya akong minamahal. Sige po, mahal na kapatid na Alan, isang diretso lang po, hindi na po ako babalik, wala na pong smile, kasi sinama ko na po doon sa 5 to 6 minutes yung aking pagbabahagi. Mahalaga po, maawit ko ang awiting ito ng buong galak para sa iyo, Panginoon. Namnamin po ninyo ang nilalaman ng awiting ito. Thank you, Lord. Damhin niyo po ang Panginoon, ang umaawit sa ating lahat. I'll take you there, anywhere you are, a sinner or saint, doesn't matter what they say you are. I have no complaint.
whether it's foolish or wise thing. I go along trustingly. They say the devil is in your eyes thee, but you look like an angel to me. I won't ask you what the past has been, the dreams you have had, and all the blessings. Take all your sins, the good and the bad. Who cares what people say of you? Who cares what picture they paint? All that I know is that I love you. Saint or sinner, sinner or saint, I won't ask you what the past has been, the good and the bad, all the blessings. I'll take all your sins for good and the bad. Who cares what people say of you? Who cares what people they pay? All that I know is that I love you. Saint or sinner, sinner or saint, sinner or saint. Who cares? Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Maraming salamat po, Nanay. Tunay nga po ang Ama ay mapagpatawad. Ano man po ang ating nagawang kasalanan, hindi po niya tayo tinitingnan sapagkat mahal po niya tayo. Ang susunod naman pong magbabahagi, palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay na Mother of the House, Mami Maris. Salamat po, Ama. Nawa sa araw na ito ay maging kalugod-lugod kaming lahat sa iyong pananaw. Ano man ang kaukulan na maibabahagi namin para sa iyo, naway mabigyan mo ng pantay na pandama. Yamang ang mga anak mo ay naririto at sa pamamagitan ng kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching ay naghihintay ng ibibigay mo upang malugod sila. Nawa gayon din po kayo habang minamasdan mo po sila, di mo man tuwirang masambit sa kanilang, eto ako anak, subalit sila'y nangangailangan sa iyo. Naway, ipagkaloob mo po sa kanilang magalak sila sa oras na ito. Amen. Buhay po ba ang Diyos?
kalugod-lugod sa Diyos. Sa pangkalahatan po, ang kalugod-lugod sa Diyos ay magkaisa tayo at magmahalan. Amen? Para po sa akin. Subalit bilang isang nilalang po, bilang isang alagad na naturinga na hinango lang ng Ama mula sa basurahan. Masasabi ko pong basurahan. Mundo is basurahan. Sa magulong mundo, masasambit ko po na yun na yung chance ko para maipadama ko sa Diyos na pwede rin naman ako maging mabuting anak niya. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, sabi nga, hindi ka maaring humatol dahil alam ng Diyos ang lahat. Ngunit, ito po ay bukang bibig ng lahat ng tao, yung salitang ito. Ang tanong ko ito, alam ng Diyos ang lahat, subalit tayong tao, hindi natin alam kung anong alam ng Diyos sa ating lahat. Amen? Hindi alam ng Diyos. Hindi ko alam kung anong alam ng Diyos tungkol sa akin. Amen? Hindi ko alam yun eh. Subalit ang Diyos, alam niya ang lahat ang tungkol sa akin. Buhay po ba ang Diyos? So, yung ganito pong pagninilay para sa akin, kalugod-lugod sa Diyos, between you and God. Kayong dalawa. Amen? Hindi ko maaaring saklawin si kapatid na Beth, liit na bilang facilitator para sabihin ko ang ginawa niya ay kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat, dito ko lang siya nakikita at nakakasama. Subalit paglabas, gaano katotoo sa bawat isa, nakalugod-lugod pa rin sa Diyos ang ginagawa ng bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Masakit po ba yun? Alam niyo po, evaluation po yan. Hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit yun po ay naitatanong sa Diyos. Sapagkat, sabi nga, lalo na po ako, na nakita ko na po yung pagliligtas ng Diyos sa akin mula sa una bilang isang anak ng tao at dumanas ng napakatinding mga pagsubok sa murang gulang. So, sa unang buhay ko po, alam ko po na ang pag-iisip ko noon, dahil hindi ko lubos kilala ang Diyos, para akong pinabayaan ng Diyos. Amen? Kahit sino po makapag-iisip. Para ang tanong ko noon sa unang buhay ko, bakit ganito ang nasinapit ko? Sa unang buhay ko, bakit pinahintulutan kaya na hindi ako apuhapin ng mga kaanak ko samantalang alam naman nila na wala akong tutunguhan. So, isa ang magiging ending ng isip ko noon, pinabayaan ako ng Diyos. Amen? Subalit alam niyo po, na-reverse lahat yon nang nadako ako sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po pala ako pinabayaan ng Diyos. Tao ang nagpabaya sa akin, subalit ang Diyos, hindi ako pinabayaan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sapagkat hindi po ako nilingap ng tao na ipinagkatiwala po niya sa akin bilang mga minamahal dahil nanguna ang hiya. Amen? Nanguna ang hiya, nanguna ang reputation na ang mga taong ito na nagpapahalaga sa reputation at hiya, wala namang magagawa sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sige po, magnilay kayo. Medyo masakit. Subalit ito po yung itinutumbok sa akin ng Diyos eh. Kaya una pa lang sa paglilingkod ko, talaga pong doon po yata ako pinagtibay ng Ama. Wala na akong reputation. Totoo po yun. Si kapatid na Pearl, ayan, hayagan po. Ito po ay paglalahad ng katotohanan. Kapag hindi po kilala ang sino man, makita si kapatid na Pearl kasama ko, iba na iisipin eh. Amen? Iba na yung iisipin. So, huhusga ang isip, hindi masambit. Ngunit, anumang hinusga ng isip at puso mo, at bibig mo, alam ng Diyos yun. At kapag ikaw naman, ginamit mo ang puso mo sa pagmasid, masasagot ka ng puso mo eh. Kung yung laman ng isip at bibig mo, ay tama angkop sa puso mo, na dapat nga silang husgahan. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito nasambit? Alam niyo po, kung inurungan ko po yung ano na yan, yung intriga na yan, hindi po ako naging isang alagad. Buhay po ba ang Diyos? Ang pinanindigan ko po sa puso ko na ipinagtibay ko kung paano ako hinirang ng Diyos. Bago ang tao, alam na ng Diyos kung sino ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kaya yun po ang naging karanasan ko po eh. Kahit saan ako magtungo, parang ang dami galit sa akin. Parang hindi angkop ang mundo para sa akin. Amen? At
kung bilang isang pagkatao na hindi pinagtibay ng amang isip ko at nadala po ako sa sasabihin ng tao, maaaring sabihin ko, ganun pala, sabi ko, iiwasan ko itong tao na to. Subalit, ang pinaisip po kasi sa akin ng Ama, wala akong tutunguhan kapag itinakwil ko po si kapatid na Pearl. Ayan po, salamat po, mahal na Apo. Napagtibay ko po na si kapatid na Pearl ay binigay sa akin ng Diyos bilang anghel namin mag-ina sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Kung ipinagtibay ko po sa puso ko na ang sinasabi ng tao ay, bakit tinatanggap ni Apo Kunching yung mga ganyang klaseng tao? May tumboy, may bakla, may babae, may lalaki. Ganyan po. Gusto ko maging makatotohanan. Amen? Sapagkat ayaw ko po kayo magkasala. Ang Diyos hindi marunong humatol sa panlabas. Subalit, kung pinatulan ko po noon yung ganong intriga, hindi po ako magiging isang hinirang sa oras na ito. Amen? Ang ibinigay sa akin na pundasyon ng Ama, kaya alam kong nalugod siya, ang ipinagtibay ko po kasi ay ito eh. Kung itatakwil ko itong tao na to, na may ginawa sa amin na ginamit siya ng Diyos, yung ginawa niya po sa amin, hindi nagawa ng iba sa amin eh. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pinagtibay ko po yun, na kahit anong sabihin ng tao sa naririnig ko, bakit kayang hinirang, may kasama kang ganito? Hindi nila kilala si kapatid na Pearl, at hindi rin ako kilala. Subalit kilala ako ng Diyos, at sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, hinirang niya ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, salamat po Ama, magsasampung taon na po akong alagad. At kung gagawin naman pong biro-biro, yung paglilingkod, hindi naman po ako aabot sa 10 taon. Amen? Hindi po ako aabot sa magsasampung taon na alagad. Mahirap po yun. 1 araw, 2 araw, makikipagbiruan ka, magsasawa ka. 1 araw, 2 araw, 1 taon, 2 taon, 3 taon, hindi mo minamahal ang atas sa'yo, magsasawa ka. Subalit dahil mahal na mahal kong atas sa akin, eto po, ano man ang kaukulan, salamat sa Ama, sapagkat alam ko po yung pagtitibay na ito'y kalugod-lugod sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, hindi ko po siya pinatalo. Amen? At salamat din po sa Ama na ang hirap po. Ang hirap pong minsan sa palagay mo bilang tao, nalugod ang Diyos sa'yo, ang tao hindi pala nalugod sa'yo. Amen? Minsan, dumarating yung gusto mong gumawa ng kalugod-lugod sa Diyos, subalit sa pananaw ng tao ay mali pala. Kaya ito lang po yung iiwanan ko po sa inyo. Pangkalahatan, upang malugod ang Diyos, magkaisa tayo at magmahalan. Para sa aking sarili naman po, upang patuloy na malugod ang Diyos, kung ano yung atas niya sa akin, doon na lang ako si sentro. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami. Maraming salamat po sa mga nagbahagi. Ang lahat po ay inaanyahang tumayo at awitin po natin ang awit